Hi, I'm Edward at ito ang aking mahiwagang bass guitar. At maya-maya, itong gitara na to ang magsasabi sa iyo ng sikreto kung paano ka magkakaroon ng mas maraming customers, mas maraming sales at ng mas malaking income sa business mo. Kahit ano pa yan, whether it's internet marketing, affiliate marketing, network marketing o MLM, kung meron kang online store, kung isa kang real estate agent, kung meron kang service type business, etc. Malalaman mo mamaya kung ano yung pinakamabilis na paraan para kumita ng malaki sa business mo. Malalaman mo din sa video na to yung dalawang bagay na kailangan mo lang aralin para masigurado mo na tuloy-tuloy ang pagkakaroon mo ng mga bagong customers at clients para tuloy-tuloy rin ang pagpasok ng income sa business mo. Malalaman mo rin yung number one biggest mistake na ginagawa ng maraming entrepreneurs, bakit sila nag-fail at walang napapala sa business nila. Huwag na huwag mong gagawin ang pagkakamali nito kung ayaw mong matulad sa maraming nag-fail. Bibigyan din kita ng 3 powerful tips na maa-apply mo kagad sa business mo. Kapag sinunod mo tong 3 tips na to, makikita mo kagad ang malaking pagbabago sa business mo. Kaya kung gusto mong dalhin ang business mo sa mas mataas na level, kailangan mong panoorin hanggang sa huli ang video na to. Ngayon meron muna akong simpleng tanong sa'yo. Bakit ka may negosyo? O kung magsisimula ka pa lang, bakit plano mong magnegosyo? Do you want more money? Do you want more time? Do you want freedom? Karamihan sa atin ay pare-parehas ang dahilan. We want time and financial freedom. Unfortunately, karamihan ng mga business owners at entrepreneurs ay hindi nagiging matagumpay. Marami ang hindi kumikita sa kanilang negosyo. Lalo lang sila nababaon at nawawalan ng pera at lalo silang nawawalan ng oras. Lalo silang nawawalan ng freedom. Why? Dahil sa mga maling advice at mga kasinungalingan na kumakalat kung saan-saan. Ito example, marami kang makikita sa internet na nagsasabi na para ka kumita ng malaki at maging successful, ang kailangan mo lang daw gawin ay mag-imbita ng dalawang mong kaibigan, mag-tag post at share at mag-click-click-click. Hindi mo daw kailangan magbenta, basta mag-invest ka lang at sumali at siguradong yayaman ka na. May mga nagpo-post pa nga ng mga picture na pinapamaypay ang pera, yung iba naman nagpo-post ng picture ng brand new nilang kotse. Ang masama, marami sa mga taong to ay hindi naman talaga kumikita ng malaki sa business nila. Ang totoo, they are broke at hindi pa umaabot sa minimum wage ang kinikita nila sa business nila. Marami din sa mga nagpapakita ng kotse nila ay inutang at hulugan lang pala. Sinasabi at pinapakita lang nila yon para mang-hype, para bumili ka ng binibenta nila at para mapasali ka sa kung ano man pinopromote nila. Isa rin ako sa mga nabulag sa mga kasinungalingan. Nakinig ako sa mga maling tao at naniwala ako sa mga maling advice. Hindi ko makakalimutan yung araw na may nag-convince sa akin para mag-invest at sumali sa isang business opportunity. In-explain sa akin yung business, malaki daw ang kikitain ko basta mag-invest daw ako at mag-invite lang ng kaibigan. Hindi ko daw kailangan maging magaling. Hindi pa doon natapos. Pinakita pa niya sa akin yung brand new niyang kotse. Nabili niya daw yon dahil sa business niya. Aaminin ko, nabaliw rin talaga ako sa laki ng pwede kong kitain. So in short, naniwala ako at nag-invest ako kagad. After ng maraming buwan, nagkandaloko-loko na. Walang nangyayari sa business ko kahit sinunod ko naman yung mga tinuro at pinagawa nila sa akin. Tapos malaman-laman ko na lang na nahatak na pala yung kotse niya dahil hindi na siya makapagbayad ng hulog. Banas na banas ako dahil nagpauto lang ako sa kanila. Wala na nga akong kinita, napagastos pa ako dahil sa laki ng mga naging expenses ko. At ang masaklap, nagkataon pa ng mga anak na ang asawa ko nung time na yon. Natandaan mo ba yung mahiwagang bass guitar ko? Regalo sa akin yung bass na yon, kaya may sentimental value yon sa akin. Pero dahil sa sobrang gipit, nagawa ko yung ibenta para lang makaraos at para makabayad sa ibang utang. Total disaster talaga. That day, at dahil sa pangyayari na yon, nagdesisyon ako na hindi na ulit ako makikinig sa mga maling advice. At ang papakinggan ko na lang ay yung mga tao na talagang nakakapag-produce ng tunay na resulta. Thankful ako dahil sa desisyon ko na yon, nagbago yung takbo ng business ko. Nasimulan ko kasing matutunan yung dalawang pinaka-importanteng bagay na kailangan mo para maging successful sa business mo. Ano yung dalawang bagay na yon?